기분 좋은 설레임 운동화 끈을 메고서 떠나는 내 뒷모습 초라해 보이지만 바람을 따라 내 맘도 따라 소나기가 내리는 나의 오후 향기로운 와인과 달콤한 케이크 한 줌 지친 하루 외로운 내 맘을 위로하네 바람을 따라 내 맘도 따라 소나기가 내리네. Hey, kumusta kayong lahat? Pasensya na kung inabot ng mahigit 2 taon bago ako nag-upload ulit ng video about Geely Coolray, my vehicle. Wala lang talaga akong reason para gumawa ng video in the past 2 years. Kasi una-una, hindi naman talaga ako nag-YouTube. Ginawa ko lang yon for my personal vlog, kumbaga, para may matingnan ako na video of myself talking at the camera. Pero hindi ko akalain na aabot ng 400,000 views yon. And a lot of the comments from that video was asking for follow-ups, and I also gained a bunch of subscribers. And I think I owe it to you guys na mag-upload ng update regarding Geely Coolray. Especially this past couple of months or so, I've been into a new hobby that is film photography, and I'm again trying to upload videos sa YouTube. Again, not to be a YouTuber, but just to come up with vlogs that I can come back to in the future para meron lang balikan at tingnan. And gusto kong pag-combinein yung film and this update on this video. And yeah, that's it. So samahan nyo ako. First things first, i-load muna natin yung film. So, nandito ako sa BGC, like I said, para mag-photo walk. Ideally, sa mga photographers, mas maganda yung hapon. Kaso nga lang, due to the nature of my work, ito lang yung available ko na time para lumabas. So, nandito ako sa may parteng 51st West. Nag-park ako dito kasi may mga magagandang flowers doon. Gusto kong subukan yung bagong film, Harman Phoenix. But before that, as promised, pag-usapan natin yung sasakyan. By the way pala, pasensya na kung medyo mahina yung boses ko. Wala kasi itong parang microphone ito. Una-una, gusto kong i-explain kung bakit ganito yung kulay ng sasakyan ko ngayon. As you can see, it's silver, which from the Facebook groups, nakita mo yung mga post ko na ganito yung kulay ng sasakyan. Pero bakit silver na siya ulit? So bali, ang nangyari pala nun was nagkaroon ng dent to, so naibangga doon ang bahagya lang sa may tagiliran. Tapos yung ipapagawa ko na siya for imamasilya yung aayusin yung dent niya. Tinanong ko kung magkano yung pagpa-repaint. Sabi, i-repaint daw lahat or pipinturahan yung minasilya. Kaso yung shop na pinuntahan ko, nag-wrap din sila. So I thought then ipa-wrap ko na lang siya diretso para takpan yung masilya niya. So yun, nag-decide ako na ipa-wrap siya. At yung wrap niya was chameleon blue and purple. 2 years later, actually just a month ago,
or couple of months ago, kinailangan ko na renew ng OR, and wala akong papers na magpo-prove na iayos ko yung papeles ng kulay ng sasakyan ko. So what I had to do first, find ways to comply. So una-una, of course, pumunta ko sa HPG and nagtanong-tanong ko ng mga gagawin. Unfortunately, what I found out was yung palit ng kulay pala is dapat on the certificate of registration itself. So mangyayari is nahihingi ng HPG yung certificate of registration. Unfortunately, this vehicle is on loan sa bank. So 5 years to naka-amortization. And that being said, wala akong CR, kundi nasa bank yung CR. Yung CR na meron ako is just a photocopy. So nagkaroon ako ng dilemma. My options were, number one was to talk to the bank and properly ask them for permission about the change of color. Pero I think that will take a lot of time. Or option number two, ipatanggal ko na lang yung wrap. And obviously, pag patanggal ko ng wrap, yung masilya kitang-kita sa gilid. So ang ginawa ko na lang is repaint ko siya. So ngayon, balik to silver na ulit yung sasakyan. So ganyan yung nangyari. Samahan niyo muna ako, lakad-lakad muna tayo, pipicture lang doon, and then sunod nating pag-usapan yung kumusta na yung performance sa sasakyan, ano ba yung mga problema na na-encounter ko dito. I think sobrang ganda ng contrast ng sasakyan dito tsaka mga bus. So subukan ko kuhanan. 2 beses siya kukuhanan kasi yung first roll hindi ko pa na-shoot. Meaning baka yung kuha ko is kalahati lang. So I'll try to 2 attempts. Not sure kung magandang kuhanan tong mga bus na to, pero let's see. Yung sinushoot ko pala na film ngayon, it's called Harman Phoenix ISO 200. Yung profile niya based sa mga YouTube videos na napanood ko, it's a bit brown or leaning towards magenta. So let's see kung anong kalalabasan. Kuhanan ko to ng isa. Think of happy day. Wake up, lazy birds. Where is your home? Take me there. It makes me feel free, alright. Roly poly, don't say bye. Just turn it up, it makes me smile. I need a little time from you.
싶어 나는 네가 좋은 노래를 들으면 무작정 그냥 걸었음 싶어 나는 네가 좋은 사람들과 웃고 떠들고 그래 그렇게 살았음 싶어 나는 네가 조금만 더 못되고 날카로워 상처도 좀 덜 박았음 싶어 이젠 네 걱정 말아둘게 햇빛 아래 따뜻하게 Hello, kababalik ko lang. Ang init na sa labas. So, nakaka 25 shots na ako. So, bali parang ini-speedrun ko lang yung buong 36 shots ng Harman Phoenix 200. Okay, so going back sa Geely Coolray. Kung nagtataka kayo, bakit inabot ng 2 taon i-register yung kulay ng sasakyan sa HPG at sa LTO, kasi nung nag-request ako sa kanila na i-wrap yung sasakyan, tinanong ko din sila kung sila na mismo yung mag-aasikaso ng nung pag-change color niya sa HPG, at sinabi nila yes with an additional fee. So binayaran ko yun. They asked 3,500 for that. Pero pagkatapos ng ilang buwan hanggang 1 taon, wala pa rin. Nag-follow up ako na nag-follow up. Wala pa rin. So umabot ng mahigit 1 taon bago sila nag-reply sa akin na hindi na daw pumapayag yung HPG na no-show. Kailangan daw pumunta. So yun. Unfortunately, hindi ko siya nalakad pagkatapos nun. So wag na wag yung gagayahin yung ginawa ko. Kung gusto nyong iparap yung sasakyan nyo, right after you have it wrap, following day, asukasuin nyo na kaagad yung HPG at yung LTOs. Okay, usaping performance at any headaches na naranasan ko sa sasakyan. In the last 2 years since nung in-upload ko to be honest, hesitant ako magsalita ng anything good na about the Geely Coolray, kasi no matter what, meron at meron talagang hater. Kahit anong sabihin mo, meron at meron magsasabi na kesyo madaling masira dahil China or hindi pa napapatunayan or what. Pero in all honesty, walang kahit isang headache na naranasan dito sa sasakyan na to in the last 3 years or 27,000 kilometers. Wala talaga eh. Ano ba? Wala eh. Wala akong maisip eh. Ano ba yung mga common na nasisira sa sasakyan? Oh, siguro, eto medyo trend kasi to. So hindi ko na siya mai-consider na isolated case. Yung brake stopper, meaning yung ilaw sa likod, parang naka-steady lang siya, naka-ilaw lang siya kahit nakapatay yung makina. So far hindi pa siya nangyayari sa akin, pero sa sobrang dami sa Geely Coolray community, ang ginawa ko is bumili ako ng brake stopper na nakatenga lang dyan sa likod. So, in case mangyari yun sa akin, mapapalitan ko siya kagad. Yun, isa yun sa mga cases. And if we talk about yung problems na nakikita sa social media ng Geely Coolray, especially nagkaroon ng malaking issue yung Geely Coolray dahil dun sa isang owner na I think he's an influencer. Ang ginamit niya yung influence niya sa social media para magreklamo at lumaki yung issue niya. I think that's still considered as an isolated case. We always have to take into consideration whenever there's an issue with a vehicle or a model of a vehicle. We have to take into consideration that issues must be a trend first before we consider it a real issue. So for example, kapag may nakita kang nag-post sa TikTok, sa Instagram or sa Facebook na tumirik yung sasakyan niya sa gitna ng kalsada, hindi tayo dapat nagja-jump into conclusion na dahil Geely yan or dahil China yan kaya naging ganyan or nasira ng ganyan. Or if ever merong case na yun may nasira na part
tapos pinost niya sa social media, hindi tayo dapat ko-conclude na yung reason kung bakit nasira yan is dahil China made yan, or we have to look at the statistics, and if you look at the statistics, out of the tens of thousands of units sold, sobrang baba ng numbers na nagreklamo ng nasira, and the commonality ng sira is not, it's different issues, meaning nangyayari siya as an isolated case. So luckily sa sasakyan ko wala akong na-experience or na-encounter na kahit ano doon. Nakailang PMS na ako, kahit isa walang sinabi sa akin yung dealership na may sira yung sasakyan. Pero I always acknowledge yung ibang owners na merong mga sira or merong mga na-encounter na sira. Kung trend siya, nagiging common siya sa maraming owners, pare-parehas nangyayari, then saka natin pwedeng ibaling doon sa quality ng pagkakagawa ng sasakyan. Pero so far lahat na nakita ko isolated, except again for that brake stopper. Correct me na lang if I'm wrong kung meron bang trend na sira ang Geely. So I don't think meron. Bago ko to ubusin, punta muna tayo sa favorite kong burger joint, and bibili ako ng burger and wings. Favorite ko din yung wings nila. I think sila yung may pinakamasarap na wings, sa opinion ko lang naman ha. And so far wala pa ako natitikman na burger na mas masarap sa burgers nila. So hulaan niyo kung ano burger. 그러던 와중에 너를 만난 건 큰 기적. 언제든 널 안아주고만 싶어. 가끔 toast and cheese 널 위해 내린 drip. 햇살 아래 우리 눈. Ano pa yung mga bago dito sa sasakyan? In my last video, sinabi ko na hindi ko kailangan ng i-upgrade yung head unit, yung infotainment system niya, yung software niya. Pero I did it anyway. I gave in. Ang pinaka reklamo ko was there's always a need to have your phone's screen turned on. Pag nakapatay kapag halimbawa kinabit mo siya sa QD-Link, yung screen ng phone mo parating naka-on siya at hindi siya kailangan mamatay, kasi pag pinatay mo mamamatay din yun sa head unit. So I thought that was very inconvenient, and yung nag-upgrade nito, nung tinanong ko siya kung magkano, sabi niya 5,000. I think it's worth it naman. Pero I stand by what I said before. Hindi ko kailangan lahat na idinagdag nila, Netflix, YouTube. Like, I mean, why? The music is always sourced out of your phone, so hindi mo kailangan mag-install ng standalone Spotify app. So it's Bluetooth, so hindi mo kailangan yon. Ano pa mga pinagdadagdag nila? Wala talaga eh. Android Auto lang. So, maps lang talaga, navigation. Basically, I paid 5,000 pesos for that, for Android Auto alone. And yung feature na hindi ko na siya kailangan, hayaan naka-on lang yung screen ko. At also, meron din siyang feature na wireless. So, pwede rin siyang wireless. Kapag halimbawa nandito lang sa city driving, naka-wireless, Android Auto lang ako. Pero kapag medyo mahaba-habang drive, nakakabit ako para diretso charge na rin. Naalala ko lang pala bago tayo mag-drive, gusto ko lang ipakita sa inyo yung mga gasgas sa rim, sa rims ko. And kung mapapansin nyo, itim na siya. 2021 Cool Ray to, so dapat hindi siya itim, diba? Ang ginawa ko is, aside from the wrap, nagpa-plasti dip din ako. So pinaitim ko yung rims, yung parang in-sprayan lang siya, pero nagasgas pa rin siya na nagasgas. And wala na akong pakialam sa mga gasgas sa rims. Kung magasgas ulit yan, I don't mind. Kung gutter ako, I don't mind. Nung first few months, first year ng owning ng sasakyan, masyadong parang maalaga na sobra-sobra sana, tipong ayaw magasgasan. Nalagpasan ko na yung part na yon. So hindi na ako ganun. Pero hindi ko sinasabi na hindi kayo dapat maalaga sa sasakyan nyo. Dapat maalaga pa rin kayo. Wala akong planong i-keep yung resale value niya or pristine condition niya para mataas yung resale value. If ever man ibebenta ko siya, I don't mind kung mabenta ko siya sa mas mababang presyo dahil sa mga gasgas. At hindi ko rin sinasabi na hindi ko iniingatan yung sasakyan. So yun, yung mga gasgas lang sa rims.
So tingnan niyo yung walk around ko sa sasakyan ito kung mapapansin niyo. Maraming gasgas sa rims at pinadechrome ko din siya. At nung pina-unwrap ko siya, hindi ko pinatanggal yung dechrome. Tara, drive tayo. Pupunta na tayo sa favorite burger joint ko. And then after that, diretso tayo sa Sunny 16 Film Lab para ubusin yung shots and then ipa-develop yung film. Alright, let's go. Okay, sorry, change of plan. Too early pa pala para pumunta dun sa favorite burger joint. So, ginawa ko, pumunta muna ako dito sa Pick Up Coffee para mag-coffee and donut. Siguro pagkatapos ko magkape, diretso na tayo sa Sunny 16 Lab, which is the lab of my choice in developing film. Usaping Geely haters. Dati hindi ko sila naiintindihan, pero eventually naiintindihan ko na yung pinanggagalingan ng mga nag-hate sa Geely. Yung perspective ko is mostly for personal use yung car, or yung sasakyan na to ay will just bring me from point A to point B, not on a regular basis kung kailan ko lang siya kailangan. Tapos until I realized na yung mga nag-hate pala sa Geely ay yung mga taong kailangan nila na reliable yung sasakyan at subok na, kasi ginagamit nila parate, parang workhorse nila yung sasakyan, and ayaw nila ng mga brands na hindi pa subok, kasi pag nasira yung sasakyan wala na silang gagamitin sa work nila or sa kung ano man yung trabaho nila. But then again, marami na ako nakita sa social media na owner ng Geely Coolray in particular na ginagamit yung sasakyan nila at hindi naman sila binigo pa. So in the last maybe a little bit over 4 years in the Philippines, I think napatunayan na ng Geely na pwede siyang maging workhorse. Pero kung China cars or Geely hater ka pa rin, that's up to you. I mean, hindi kita masisisi. Recently, nagkaroon ng parang commotion sa community dahil yung Sojitz, which is the company that brought Geely in the Philippines, has left. Meaning, i-transfer na nila yung management sa another company. Pero if I'm not mistaken, that other company is GAIC or Geely Automobile International, which is the same Geely in China. So hopefully, gumanda yung pag-procure ng mga parts, gumanda din yung service. And I'm looking at it in the brighter side rather than in the negative side. Naiintindihan ko yung pinanggagalingan ng mga tao na nag-worry na pabagsak na daw yung Geely. But if you look at the sales, I don't think pabagsak yung Geely. China cars in general, I don't think dadami yung China cars sa Philippines kung walang benta. Like, just look at Jetour, Hongqi, GAC, Chery, MG. I think every China car is going strong pa rin. So, I'm not saying na I'm a China car lover. Hindi ako China lover. I'm a good brand or good car type of vehicle lover. It doesn't matter kung saan siya manufactured, Europe man yan, Japan or China. Basta nakita ko personally at nasubukan ko personally, and hindi ako basta-basta blindly lang nagbe-base sa mga hate comments. Pasensya na pala kung wala masyadong structure yung video na to. Kung ano-ano lang yung mga pinagsasabi ko, kung ano lang yung pumasok sa isip ko, yun yung nire-record ko. Anyway, since sobrang init sa labas, gusto ko lang i-bring up ulit yung other things. Yung aircon, it's still fine. Hindi siya nagbago. Kung gaano siya kalamig before, hanggang ngayon ganun pa rin siya. So, drive na muna ka. Sobrang premium pala ng Geely Coolray. Napansin ko lang siya nung nakapag-drive ako ng ibang sasakyan. Napansin ko yung quality ng Coolray sobrang taas compared sa ibang sasakyan. Like, yung na-drive ko na Expander. Sorry, nalaglag. Nag-drive kasi ako. So in comparison dun sa ibang mga sasakyan na nasubukan kong i-drive, nung nasa
when I was behind the wheel of Xpander, a 4x4 pickup, nakalimutan ko lang, Isuzu ata yun, Toyota Vios, Toyota Innova. Nung dinrive ko sila, naramdaman ko kagad yung difference ng texture and material. The quality of interior of Geely Coolray is superior compared to those. I'm not bashing those cars. I'm just saying na mas maganda yung mga materials na ginamit dito sa Coolray compared dun sa mga sasakyan na yun of the same price, if not more expensive than Geely Coolray. Balik lang ako dun sa nasubukan ko na yung ibang sasakyan. Naalala ko lang na mayroon pala akong isang hindi masyadong trip sa Coolray. Yung ano niya, yung bigat ng manibela niya, kahit pa let's say ilagay natin sa eco, hindi pa rin siya kasing lambot ng manibela ng ibang sasakyan na nasubukan ko. Nung dinadrive ko yung Xpander, ewan ko, di ko ma-explain, sobrang gaan, parang lumilipad. Although marami nagsasabi na kapag ganun daw yung kagaan yung manibela, parang hindi mo ma-feel yung pagiging safe sa mabilis na pagtakbo tulad ng mga nasa highway, ganun. So I guess it's a good thing pa rin sa Coolray. Pero pag nagdadrive ka kasi pababa ng spiral na basement or paakyat ng spiral na basement, sobrang sakit sa braso, or hindi naman sobrang sakit, ma-feel mo na na mas masaya siguro i-maneho kung sobrang lambot ng manibela. So yun, isa sa mga hindi ko nagustuhan sa Coolray. Alright, so meron na lang ako natitirang couple, maybe 3 more shots to go out of this film. Sa tingin ko okay na to. Yung last shots ko is pagdating na natin sa Sunny 16 Film Lab. Hindi ko pa kasi nakukuha na ng picture ng film photo yung facade ng Sunny 16, which is matagal ko nang gustong gawin for promotion of their lab, which is super nice. Kabit na natin yung Android Auto at drive na tayo papunta doon. 가끔 이런 날이 있어 딱히 뭐 이유도 없이 애를 써도 이미 빠지는 누군가 또 물어보지 무슨 일이 있느냐고 굳이 말하고 싶진 않아 오랜 친구도 자주 가던 카페도 좋아하던 무엇도 오늘은 아냐 머릿속에 어떤 상상도 위로가 안 돼 어쩌면 뭔가 있겠지만 지쳐있는 날 일으켜줄 누군가 있겠지만 설명 못할 내 마음을 알아줄 그냥 내버려둬 나만 내일인 걸 알아 내일이면 잊혀질지 모르니 없애줄 하루가 또 지나갔어 여전히 나아지질 않아 조금 So nandito na tayo sa Sunny 16. Tapos ko na rin yung roll. Meron pa ako natirang dalawa. Nung pagdating ko dito, sinut ko na yung facade ng Sunny 16. So i-rewind na natin, and then nakapag-place na rin pala ako ng order for the processing. And that's it. Open. Next. So yun na yun. Yung kinagandahan or something na nagpapa-excite sa akin sa film photography is yung fact na pagkatapos mo ma-take yung mga pictures, hindi mo pa alam yung kalalabasan niya. Para siyang delayed gratification at nakaka-excite. Salamat sa pagsama sa akin sa vlog na to. At sorry kung hindi masyadong structured yung mga topic and mga talking points na sinabi ko regarding Geely Coolray. So anyway,
Sayang hindi ko na banggit sa inyo yung favorite burger joint ko, pero let's see, baka pwede ako mag-order ngayon at pick upin natin bago umuwi. Thank you ulit. 어쩌면 뭔가 있겠지만 지쳐있는 날 일으켜줄 누군가 있겠지만 설명 못할 내 마음